Kung maaalala natin, meron din pong statement si VP Sara using the Office of the Vice President, seal and logo, on the day 4 of the impeachment trial kung saan sinabi niya na quote-unquote, the complaint is not supported by evidence. Hindi na po nakakagulat na estratehiya ito noon hanggang ngayon. What can we expect from a defense panel whose client apparently does not recognize the institutional process being afforded to her? Quote-unquote, bending the law raw ang ginagawa sa impeachment court ng Senado. Bakit hindi siya humarap at sa paglilitis mismo maghabol ng mga saloobin niya? Ultimately, kung may dapat sitahin ang impeachment court, si VP Sara iyon. Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionableng paggasta ng confidential and intelligence funds na hanggang ngayon wala pa rin pong sagot sa taong bayan. Sa atin po, klaro po ang gusto nating uphold. One court, one standard. Kung bawal bastusin ang impeachment court, dapat bawal para sa lahat. Tingin nyo ba mas mabigat yung mga sinabi ni VP Sara Duterte outside of the court kumpara doon sa nangyari kanina? Kasi parang mas malapit sa merits of the case yung sinasabi na bending the law over dun sa response kung misleading nga ba yung, pwede nga ba yung mga misleading questions? Well, ang totoo, hindi po yun just about the merits. It is basically questioning the credibility, the integrity of the court itself. Hindi ba? Tingin ko, mas dapat yun pa nga ho yung pag-usapan natin eh. If that is something that you actually want to talk about, the defense should actually talk to their client. Hindi ba about the statements that she had actually made not against the prosecution but against the integrity of the court itself. Kasi tingin ko kung meron ho dapat ipagpaliwanag, yung pong depensa, yung pong akusado, yung dapat pong pagpaliwanagin. Higit sa kahit sino pa.